Sa bidyong ito ay subukan naman natin bisitahin ang isa sa dinarayo at ipinagmamalaki ng Barangay Ditike, bayan ng San Luis, probinsya ng Aurora, ang kanilang Ditike River. At sa biyaheng ito ay dadaan tayo sa malabitokang manok ng Bungabon Aurora Road. Dito hindi lang malulupit na kurbada ang ating madadaanan. Dito lang kayo magsasawa dito sa walang putol na bengking at malalawak na palayan sa probinsya ng Nueva Ecija. Hindi kompleto ang ating Ditike River Travel Adventure kung hindi natin masisilayan ang itinatagong ganda nitong Labi River. Grabe ang linaw ng river dito at ang lamig ng tubig dyan at ang lakas ng agos. Pati na rin ang nagagandahang mga bulumundukin ng Sierra Madre palibot. Kaya samahan kaming muli sa aming paglibot at pagtuklas ng natatagong ganda ng bayan ng San Luis, Aurora. Let's go! Time check, alas 5 ng umaga. Dito kami sa Gapan City. Ang ganda ng nila, street lights, ang liwanag. Another day, another ride. Pagbaba natin ng tulay na ito, ay papasok tayo ng arko ng San Leonardo. Biyaheng norte naman tayo ngayong araw, kasama ang aking buddy at classmate Christopher Bagsit. Magandang umaga sa mga taga San Leonardo. Malalawak na rin ang palayan dito. Cabanatuan City. Dito na tayo sa Palayan City. Salubong na natin yung sikat ng araw. Medyo mabilis lang yung biyahe natin dahil maluwag pa yung highway. Maligayang pagdating sa bayan ng Laor, Nueva Ecija. Pagpasok namin ng Laor, Nueva Ecija, Palayan, Maisan at Gulayan. Makikita natin doon sa unahan ang matataas na kabundukan. Medyo salubong na tayo sa sikat ng araw. Napakasarap ng simoy ng hangin ng palay. Kung mapapansin nyo, parang bago lang yung dinadaanan natin. Parang katapos lang ng masiminto. Siguro ito, bypass road. Sa ngayon ay tinutumbok na natin itong Bato Ferry Bridge. 7 o'clock in the morning, narating namin itong Bato Ferry Bridge. Ayan, makikita natin ang ganda ng ilog sa baba at hili-hilira yung mga cottages. Sa ngayon, hindi natin ma-appreciate ang ganda ng view, lalo na ng kabundukan ng Sierra Madre dahil sa sikat ng araw.
Mula dito sa Bato Ferry Bridge, dito kami magsimula ng aming panibagong travel adventure. Diyan sa bayan ng San Luis, probinsya ng Aurora. Ating sisilipin ang ganda nitong DTK River. At mula dito ay tatakbo pa tayo ng 2 oras. Let's go! Kakaliwa na tayo dyan sa unahan. At pag kumanan tayo ay papunta yan ng Gabaldon, Nueva Ecija. Medyo may part lang na bako-bako itong ating dinadaanan. Welcome, Ilog ng Jordan. Dito sa kanan natin, makikita natin ang Ilog ng Jordan. Makikita natin yung napakalinaw na tubig. Napakasarap mag-ano dyan, magbabad. Siguro ang tubig dyan galing sa bukal. Pagdaan natin dyan sa signage ng papuntang Baler, kakanan tayo dyan. At kung dumiretso tayo, bandang kaliwa ay papunta naman niya ng Bungabon. Dito naman, taniman ng mga mais, ampalaya at sitaw. Nakakasilaw na yung sikat ng araw sa lubong sa dinadaanan natin. Maaga pa lang, masakit na sa balat yung init. Yang natatanaw natin na matataas na kabundukan, dyan tayo dadaan mamaya. Pag pumasok tayo ng Nueva Ecija, talagang mag-enjoy tayo sa kanilang magagandang mga tourist spot. Matataas na kabundukan, malalawak na palayan, malalamig na river, at meron din sila dito mga swimming pool na natural water. Mula dito, natatanaw na namin tong signage ng Bungabon, Nueva Ecija. Stop over muna tayo dyan nang makapagkape tayo saglit. Here we go! Dito na mag-start ang ating adventure sa malulupit na kurbada pagpasok natin ng Bungabon Baler Road. Kung mahilig kayo sa long ride at kunting adventure, dito subukan nyo. Talagang malilibang tayo sa ating nakikita at madadaanan dito. Lalo yung napakagandang mga kabundukan. Dito lang kayo magsasawa dito sa walang putol na bingking. Matatawag din natin itong bitukang manok of the north, itong Bungabon Aurora Road, sa tindi ng mga kurbada dito. Ang maganda dito, okay yung kalsada. Wow, ang ganda ng view ng kabundukan. Panalo talaga. Sunod natin madadaanan ang isa pa sa dinarayong pasyalan dito sa Bungabon, itong Labe River. Pagmasdan sa ating unahan, nakakalulang kagandahan na dito lang natin makikita
sa Bungabon, Nueva Ecija. Approaching Labe Bridge, Labe River. Ito ang Labe River, kilala at dinarayong pasyalan dito sa Bungabon, Nueva Ecija. May likas na ganda at nakakagaw hiningang tanawin. Taglay nito ang malakristal na linaw ng tubig na nagmumula pa sa bulubundukin ng Sierra Madre. At hindi lang yung linaw at lamig ng river ang iyong ma-enjoy dito, pati na rin yung magandang view ng matataas na kabundukan ng Sierra Madre paikot. Itong Labe River ay bahagi ng 5,676 hectares ng Aurora Memorial Park na matatagpuan sa kahabaan ng Nueva Ecija, Baler Road. Grabe ang linaw ng river dito at ang lamig ng tubig dyan at ang lakas ng agos. Dagsa na rin yung mga tao sa ngayon. Na-vlog na rin natin itong Labe River. Check nyo lang sa ating YouTube channel. Yung mga hindi pa nakaranas na dumaan dito sa Bungabon, sundan nyo lang itong aming biyahe para magkaroon na kayong idea kung ano itong mga dinadaanan natin dito. Makikita dito kay Google Map kung gaano kalulupit ang kurbada dito sa Bungabon Aurora Road. Ayan o, dito sa baba ng tulay mayroon din paliguan. Kaya lang medyo mahina ang tubig, pero pwede na pagtiyagaan. Yung mga supply ng tubig dito makikita lang natin sa gilid-gilid ng kalsada. Dito sa kaliwa natin madadaanan natin yung Camp Paraiso. Maganda rin dyan at nai-vlog na rin natin yan. Ang tataas ng akyatin dito, kaya kailangan nasa kondisyon yung mga sasakyan na gagamitin nyo, mapa-single ba yan o 4 wheels, para iwas aberya pag pumunta kayo dito. Pataas na pala tayo. Dito na tayo sa tuktok. Yung kapatagan sa baba dyan tayo dumaan. Yan ang bundok. Wow, bundok. Approaching Nueva Ecija Aurora Arc Boundary. Pagdating namin dito sa Nueva Ecija Aurora Arc Boundary via Bungabon Aurora Road, ito yung mga bayan na pwede nating pasyalan: San Luis, Baler, Maria Aurora, Dipakulaw, Dinalungan, Kasiguran at Dilasag. Yan yung signage ng Maria Aurora. I love Maria Aurora. Wow! Aurora. Pagpasok natin ng Nueva Ecija Aurora Boundary, makikita natin na may mga puno na ng pine tree. Talagang malamig na dito. Hindi mo mararamdaman yung pagod. Malayo man, pero enjoy talaga. Sulit. Yan, may landslide. Ang mahirap dyan, pagdaan natin, bigla na lang rumagasa yung mga lupa at bato sa dadaanan natin. Landslide prone area talaga dito. Sigsagin yung kalsada. Dubling ingat na lang po sa ating mga ka-riders at iba pang mga biyahero na dumadaan dito. Makikita nyo naman yung kondisyon ng ating mga dinadaanan. Delikado talaga ang kalsada dito pag tumuloy-tuloy yung ulan. Kahit yung mga nakalagay na lambat ay hindi kakayanin pag bumagsak yung mga lupa o bato sa kalsada.
Halos ilang metro lang yung takbo natin, kurbada uli. Ang tindi talaga ng daanan dito. Yung bundok balot ng lambat. Posibleng mag-landslide pag tuloy-tuloy yung ulan. Ang mahirap lang dito kung magkaroon ng aberya ang ating sasakyan, mawala ng gas, maplat yung gulong, talagang wala tayo dito pwedeng hinga ng tulong dahil bibihira lang yung bahay na madadaanan natin dito. Wala kaming masabi sa ganda ng view dito, kundi wow! May madadaanan tayong tulay dyan sa unahan. Dito lang yan makikita sa probinsya ng Aurora. Wala kaming masabi sa kagandahan ng kalikasan. Passing by Villa Bridge. Lahat na dinadaanan natin na tulay dito, malakas pa rin yung agos ng ilog kahit summer at napakalinaw ng mga tubig. Napakaganda ng river sa baba, malinaw. Ganda dito maligo. May natatanaw tayo dun sa dulo na parang hanging bridge. Tuloy tayo. Dito naman sa taas, bandang kanan, taniman na ng pinya. Malayo man ang biyahe pero enjoy kami sa kagandahan ng ating mga nadadaanan at ating mga nakikita. Mapapansin natin dyan sa kaliwa, bangin yan. Sa mga gustong dumaan dito, siguruhin nyo lang na nasa kondisyon yung ating sasakyan at dapat marami tayong gas dahil napakahirap talaga dito, wala tayong mabilhan. Malalawak na rin yung mga nyugan na dinadaanan natin. Finally, dito na tayo sa Kapatagan, sa baba ng matatas na kabundukan na ating nadaanan. Napakataas ng kabundukan dito. Siguro hindi na nararating yan ng mga tao. Ano pa yan? Virgin Forest. Nasa kabahayan na tayo. Dito na kami sa DTK Elementary School. 1 minute more, nasa Dikiti River na tayo. Pero magtanong lang po, daan ang papuntang DTK River. Doon pa sa unahan. Salamat po. Pag pumunta kayo dito sa DTK River, sa unang kanto pa lang, kumana na kayo bago dumating yung tulay. Medyo lumagpas kami kaya bumalik kami. Mas maganda pa rin yung magtanong tayo para hindi tayo masyadong lumayo.
Medyo malubak lang papasok sa pinaka river, pero kaya naman. Hello ma'am, good morning. Dito na kami sa pinaka-information. Magbabayad tayo. Oo, napakamura na dito. Kaya lang, napakalayo. Pero enjoy kami kasi marami kami nakita magagandang tanawin dito. Caloocan ma'am, kami Caloocan. Dinayo talaga namin dito yung magaganda yung kadiguan. Oh, ito yung mga nagbabantay dito. Malayo pa po yung waterfalls? Ay, malayo po. Sa susunod. Mga ilang oras pa ma'am? Sa barangay na po. Ah. Okay, shoutout nila ma'am. Sila yung dito sa information. Magbabayad. Mura! Thank you! Ano, malawak din yung parking ka lang buhangin. Dandaan lang. Kasi ito loob-loob. Wala eh, pinagdaanan na namin yung Larson. Kaya sanay tayong ano dito ba? Yan, natatanaw na natin yung napakalinaw ng tubig ng Adikiti River. Oy! Woo! Finally, dito na kami sa DTK River. Panalo, ulit. Ganda oh. Linis ng tubig, malakas yung agos. Si Ma'am Ninya. Oh, yung cottage natin, dapat 500 yan. Kaya mabait si Ma'am Ninya, binigay sa atin ng 300. Oh, sa amin lang yun ha. Pero yung ibang pumunta dito, sumunod tayo. Special ano na ito, discount sa amin. Shoutout kayo ma'am. Oras natin ngayon, alas 11 ng umaga. Narating natin yung pinaka-DTK River. Nakikita nyo naman, napakalinaw ng tubig. Ang maganda dito, walang entrance. Environmental fee lang na 10 piso.
Ayan, at atin ang nasilayan at ating nakulayan ang ganda nitong DTK River. Sana naging malapit lang ito sa Metro Manila. Sarap balik-balikan. Isa pala niyan sa ating nasilip na patok na pasyalan dito sa probinsya ng Aurora. At mayroon pa tayong susunod na papasyalan. Abangan nyo lang po sa ating susunod na Aurora Travel Adventure. Signing off na po tayo. Salamat!